Arestado ang isang lalaking nagbebenta raw ng ilegal na droga sa Pasay. Ang suspect na tumangging magbigay ng pahayag, natuklasang pulis pala. Balitang hatid ni Bam Alegre. Inaresto ng SPD Drug Enforcement Unit ang lalaking ito sa isang bypass operation sa Pasay City. Nabilhan ng suspect ng hinihinalang shabu na may timbang na 35 grams at may street value na 238,000 pesos. Ayon sa mga operatiba, nagpakilalang pulis ang suspect kaya agad nilang kinuha ang baril niya sa bewang. Sa verification ng SPD DEU, taga Angeles, Pampanga ang pulis na suspect. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, gayon din sa Omnibus Election Code dahil nakuhanan siya ng baril habang off-duty. Tumanggi magpaunlak ng panayam ang SPD Drug Enforcement Unit habang patuloy ang follow-up operations nila. Sa pinagmula ng droga, tumanggi rin magsalita ang suspect na pulis. No comment, sir. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito na ang mabibilis na balita. Patay ang isang lalaki matapos umanong pagtulungan ng 4 na magkakapatid sa Tondo, Maynila. Batay sa investigasyon, pumunta sa bahay ng mga suspect ang biktima kasama ang kanyang live-in partner. May hinahanap daw silang isang babae sa isa sa mga suspect. Nang magkainitan, doon lumabas ang 3 pang kapatid at hinawakan ang biktima. Doon na siya sinaksak na una niyang nakausap na suspect. Naitakbo pa sa ospital ang biktima pero hindi na umabot ng buhay. Illegal na droga ang isa sa mga tinitingnan ng pulisya na posibleng ugat ng krimen. Inaalam din nila kung may kaugnayan sa nangyari sa biktima ang hinahanap nilang babae. Pinaghahanap na ang mga tumakas na suspect na posibleng maharap sa reklamong murder. Humingi ng tulong ang mga Pilipinong naiwan at nakakaranas pa ng pananakit sa isang scam hub sa Myanmar. Sa ipinadalang litrato ni Mirna, hindi niya tunay na pangalan, puro sugat at pasa ang ilang bahagi ng kanyang katawan. Kalakip ng litrato ay isang video na paghingi ng tulong ni Mirna. Anya, tinutorture sila kapag hindi sila nakakuha ng kota sa pang-scam. Batid na ng Office of Migration Affairs ng Department of Foreign Affairs ang kaso ni Mirna at ilan pang Pilipinong naiwan at magsasagawa sila ng aksyon para tulungan sila. Paulit-ulit na paalala ng DFA at ng DMW na delikado at mapanganib ang pagtanggap sa mga trabahong inaalok ng iligal, lalo na sa mga bansang hindi kailangan ng visa para makapasok ang mga Pilipino. Todo support si Asia's multimedia star Alden Richards sa movie ni na Dennis Trillo at Jeneline Mercado na Everything About My Wife. Nag-sponsor lang naman kasi si Alden ng block screening ng pelikula. Chika ni Alden sa inyong kumare, bukod sa support sa Jen na naging co-stars niya, suporta niya rin ito sa film industry. Very grateful naman sina Dennis at Jeneline sa generosity ni Alden. Kasama sa mga nanood ng block screening, ang Sparkle Stars na Cloud7, pati sina Aidan Veneracion at Aya Domingo. Mga mare at pare, showing pa rin on its second week ang movie ni na Dennis, Sam Milby at Jeneline na Everything About My Wife. Nakipagdialogo si Leody de Guzman sa mga residente ng Josefina, Zamboanga del Sur. Kasama niya si Luke Espiritu na tinalakay ang pagprotekta sa kalikasan laban sa pagmimina. Diniin ni Senador Bongo sa mga opisyal na protektahan ang taong bayan. Kahalagahan ng papel ng barangay officials ang binigyang pansin ni Amy Marcos. Habang suporta at proteksyon naman sa kanila ang sinulong ni Manny Pacquiao. Paglilingkod na may integridad ang diniin ni Ariel Quirubin sa pagbisita sa Maynila. Pagtulong sa mga magsasaka at mangingisda ang pinangako ni Tito Soto sa Capiz. Nagpaalala si Senador Francis Tolentino na huwag maniwala sa fake news. Benepisyo para sa barangay workers ang sinulong ni Camille Villar sa Cebu City. Habang pag-alis naman sa VAT sa kuryente ang tinalakay ni Benhur Abalos. Suporta sa vendors at maliliit na negosyo ang pinangako ni Bam Aquino sa Pangasinan. Pagprotekta sa maliliit na mangingisda ang sinulong ni Ronel Arambulo sa Iloilo. Dagdag pondo sa mga paaralan ang binahagi ni Franz Castro sa pag-iikot sa Aklan. Pagsuporta sa women empowerment ang inihayag ni Senadora Pia Cayetano sa Cavite. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Sarima Nefra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ayuda ban na sa gobyerno simula March 28.
Sa ngayon, humihiling po ang DSWD na dagdagan pa ang papayagang ipamigay sa ilalim po ng AKAP o ayuda para sa kapos ang KITA program. Sa kabila po ng iiral na election ban, pinayagan na noon ang pamamahagi ng 882 million pesos sa AKAP. Gusto ng DSWD na i-exempt na rin ang 12.6 billion pesos na pondo rin ng AKAP. Pinag-aaralan na raw ng COMELEC ang hiling na yan. Samantala, nagsumiti na ng panuntunan ang DSWD sa gagawing financial assistance distribution ng AKAP. Base sa guidelines, bawal sumama sa pamamigay ang sinumang politiko. Bawal din po ang pag-display o pamamahagi ng mga poster, banner o anumang election paraphernalia. Hindi raw kasi dapat nagagamit ang pondo ng bayan sa pangangampanya ng mga kandidato.